Hello guys! Hello! This is for Pisces. Pisces, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. So, titingnan natin Pisces ang monthly reading mo. So, nasa August na tayo. So, this is for general monthly reading for the month of August. Okay? Okay, Pisces. General reading siya. Pwedeng may lumabas na love life, pwedeng trabaho, negosyo. Okay. Please comment down below guys if you resonated. And dun sa mga bago kong subscribers, wait lang guys. Dun sa mga bago kong subscribers, thank you guys sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay. So I hope na maka-resonate kayo. Please use your intuition guys. Alright. Okay. First card natin, Pisces. Wow! Congratulations! Congrats sa lahat ng Pisces. Sa first deck mo, okay, gagamit tayo dito ng maraming decks. 4 maybe. So, sa first card, sa first deck mo, sinasabi na there's a 34, number 34, number 7. So, ano ba yan? Ano ba yan na hinihintay mo? Okay, please comment down below kung ano yung hinihintay mo. Hashtag ganito ganyan. Okay, so you're waiting. You're waiting na may blessings na pumasok sa buhay mo. Kung makikita mo dito, ang sabi ng bara sa'yo, there's a dove, there's a parang rainbow, tapos bukas din yung window, na bukas as in bukas talaga. Meron dyan na lotus, so sinasabi ng bara sa'yo na magbubukas ang pinto ng personal healing mo and happiness. Ano yung ibig sabihin? May pag-asa sa mga walang pag-asa, Pisces. May freedom, kalayaan doon sa mga Pisces na ilang taon na kayong restricted, ilang taon na kayong nakagapos, nakabandage, naka-attach. It's either relationship, it's either your dreams, your goals, your past, your present, your future. So, kung ano man yan. And there's a lotus here plus personal healing and happiness. Mga health issues. May mga Pisces na from head to toe, kung may mga problema kayo dyan, there's a healing na mangyayari. May kagalingan na mangyayari. Another is relationships. May magbubukas na bagong relationship, new relationship, mga past relationship na magkakaroon ng healing. And at the same time, there's a big celebration na posibleng darating sa buhay mo, Pisces. Okay. Okay, ano pa ba? Okay, next is victory. Wow, 'di ba? Congratulations Pisces. Kasi dito sa barahang to, this is completion. Completion, achievements, satisfaction, yung mararamdaman mo dito. Ano yung ibig sabihin niya? Sinasabi ng baraha doon sa mga Pisces na you're waiting for a victory in success, recognition, awards, rewards, visa, citizenships, travel, relocation, lump sum of money, or whatsoever man. Congratulations sa inyo kasi there's a victory coming para sa inyo. Okay? May victory. Success and victory na posibleng darating sa inyo. Okay, this is general reading guys. Monthly reading. Okay, number 30. So, yon 30, number 3, the guardian in the gate. This one is resonated sa first card natin na number 34, doon sa mga hinihintay nyo. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na kung ano man yan na hinihintay mo, maybe promotion, salary increase, yung mga anak nyo gusto nyo makagraduate, if it's a wedding, if it's
nagpapatayo kayo ng bahay, or whatsoever man, sinasabi ng baraha sa'yo na matatapos na to eh. 30 is completion na siya eh. Endings na siya. So, kung ano man yan na hinihintay mo, sinasabi ng baraha na magbubukas na yung gate na yan. And then, papasok ka na sa garden. So, maybe there's a wedding, there's a proposal, or whatsoever man na masaya and successful. Okay, next is Goddess of the Moon. So, this is number 7 din. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, may mga Pisces na you are worried. Mayroon kang stress, mayroon kang anxiety na nararanasan or nararamdaman para sa future mo. Like, may mga Pisces dito pwedeng natatakot kayo na tumanda kayo, natatakot kayo sa future nyo, natatakot kayo na what will happen sa pagtanda? Ano bang mangyayari pag retire ka na? Ano bang mangyayari kung hindi ka na bata? Parang ganun. So, sa barahang ito, sinasabi ng baraha, enjoy your life. Enjoy kung ano man ang meron ka sa ngayon. And huwag kang matakot. Harapin mo kung anong takot yan na nararanasan mo or nararamdaman mo. Attachment and envy. Pisces, this one is parang awareness para sa lahat. You need to be careful, guys. Maging careful kayo, Pisces, sa mga any attachment na meron kayo sa ngayon. Like for example, may mga friend kayo, relatives, or even sa relationship nyo, meron kayong mga karelasyon na like for example, your friends, or even someone na kilala mo na naiinggit sa'yo. So, you need to be careful. Okay? Mag-iingat tayo, Pisces, sa mga connections or sa mga kung whatever man na meron kayo sa ngayon. Okay. So, yun. Sabi ko sa inyo dito, you need to be careful sa mga taong inggitero, inggitera, or sa mga taong papapasukin mo or pinapapasok mo sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan, Pisces? Ang ibig sabihin yan, marami kang napagdaanan sa past mo, na like for example, maraming mga tao na naging parte ng buhay mo na tinulungan mo, like yun, financial, emotional, so whatever man na tulong ang binigay mo, pero yung ipanalit sa'yo is pagtatraidor, sinira ka, or anumang negative or toxic na ginawa sa'yo. So, sinasabi ng baraha, sana matuto ka na, okay? Sana matuto ka na, Pisces, na kumbaga maglagay ka ng boundaries sa paligid mo, and wag mong masyadong ibigay yung lahat-lahat sa'yo. Kahit sa relationship natin, guys, like may asawa kayo, may boyfriend, girlfriend, or even family, sa relatives, sa kadugo nyo, maging careful kayo sa pagtitiwala. Kasi, alam nyo yung mga Pisces, Libra, sila yung mga zodiac signs na parang mabilis magtiwala, mabilis din masaktan, mabilis ma-scam, mabilis ma-traidor. Alright? Okay, so let's check, Pisces. Okay, taking steps. Number 4 of diamond. So, sa nakikita ko sa iyo, Pisces, kung ano man yan na pinaplano mo sa ngayon, pwedeng you're launching a business, you're planning to travel, or plano mo ba, whatever plans na meron ka, na pwede nating masasabing yan yung magiging rason para mag-level up yung buhay mo. Sinasabi ng baraha sa'yo na ituloy mo lang, okay? Just continue kung ano man yan. Continue whatever man na plano mo, okay? Kasi sa nakikita ko sa'yo dito, marami kang gustong gawin, marami kang planong gustong gawin, marami kang gustong simulan, parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo na taking steps na, kumbaga into positive movement forward. Huwag kang matakot, Pisces. Simulan mo yung mga gusto mong simulan sa sarili mo. Gusto mong mag-travel, gusto mong magkaroon ng peace of mind, gusto mong mag-retire ng early retirement, so whatever man, nasa iyo yan, okay? So, sinasabi ng baraha, ang importante is kung ano yung gusto mo sa ngayon. Alright.
Hidden motivations, yun. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, simulan mo na daw. Simulan mo na, Pisces, kung ano yan. So, this is for August. Yung August kasi, saklaw pa ata ito ng ng Saturn retrograde. So, titingnan natin yan. So, maraming revelation, yung mga Pisces, pag yung Saturn retrograde nyo, mas magiging motivated kayo, mas magiging driven kayo, pero marami din kayong kumbaga, mahahanap na katotohanan, or kumbaga, there's a revelation of truth. Ayun, may mga tao na may inggit sa'yo, kasi nasa highlight ka, may mga tao na hindi, yung mo yun, kaya nga maging matalino kayo, kasi may mga tao na akala nyo kaibigan, akala nyo kapamilya, pero may mga lihim palang galit sa inyo. So, bala kayong traidorin, bala kayong gawa ng masama. So, you need to protect yourself. Okay? Okay, first 4 cards tayo, Pisces. The Wheel of Fortune, Queen of Air, Queen of Earth, 3 of Water. So, sa nakikita ko sa'yo dito, ay handa mo daw ang sarili mo, Pisces. There's a good luck, there's a progress, na may pagbabago na magaganap sa buhay mo. There's a new direction. There's a direction na sobrang lucky, okay? Super lucky and super fortunate ka sa direction na to na gusto mong tahakin. Kung ano man daw na ginagawa mo or kung ano man nagagawin mo sa ngayon, sinasabi ng barahan na sure yan na may progress, merong stability and balance na darating sa buhay mo. Okay? So, ang sabi ng baraha sa'yo dito, just just continue kung ano man yan na gusto mong gawin or gusto mong simulan sa buhay mo. Okay? Okay, so dito din, sinasabi ng Queen of Earth na yon, this is Earth Signs Energy, pera. So, isa sa mga potential na magbabago sa buhay mo is yung finances mo, syempre. So, ano yung ibig sabihin? There's a change, like for example, change of job, change of career, level up ng career, promotion, salary increase, or whatsoever man. Nakikita din natin dito na financially makakahawak ka ng malaking halagang pera. It's a lump sum of money and wala kang paproblemahin sa salapi kasi financially sustainable ang lahat. And there's a celebration of success. You're celebrating with your friends, with your family. And sa nakikita ko sa'yo dito, kung halimbawa lang na you're worried para sa finances, para sa plano mong selebrasyon or so whatsoever man, ang sabi ng baraha sa'yo, huwag kang mag-alala kasi sustainable lalo ngayong July, August hanggang December, hanggang talaga. Alright. Okay, renewal. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga bagay-bagay kayong gustong ulitin, gustong gawin. Like for example, mga relationship na yan, mga friendship, mga dati mong kakilala na gustong pumasok ulit sa buhay mo, mag-iingat ka, okay? Lalo na yung mga taong gumawa ng masama laban sa'yo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, ng snake, talagang snake yan. Magpalit man yan ng anyo, magpalit man yan ng skin, snake pa rin yan, okay? So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na importante yung kaligayahan mo. Importante yun. Yun yung pinaka-importante. And this month of August, nakikita ko na you will receive a recognition, awards, rewards, whatever man. So nakikita ko masaya. There's blessings coming para sa buhay mo and sa the rest ng family mo. And at the same time, nakikita ko sa'yo dito na successful yung month na to sa lahat ng area sa buhay niyo. So, 3 of Earth, nakikita ko rin sa'yo dito na you're collaborating with someone. So, kung ikaw ay nagpaplanong mag-launch ng business or gusto mong mag-launch ng like something with someone else, relationships or friendship or plano, sabi ng baraha dito na successful siya. Alright.
Sinasabi ng bara sa'yo dito na this month of August, mas lalo kang magiging motivated. Pero ang nakikita ko sa inyo dito, ngayon pa lang, like ngayon, sa araw na ito, habang nagre-read ako, you're not motivated para sa month of August. Parang gusto mo lang matulog, magpahinga, ganyan. But, sabi ng bara sa'yo dito na pagdating daw ng mga August 2, August 3, August 1, magiging sobra-sobra kayong motivated and sobra kayong excited. Alright? And Ten of Air. So, nakikita natin dito na you will recover from any problems, any or whatever man na problema na meron ka. Physical, mental, emotional, so whatever man yan. Sinasabi ng barahan na there's a recovery, guys. Okay? Recovery, ending. So, financial, emotional, ano bang problema mo? So, sinasabi ng Barasir dito na wala kang dapat na problemahin. Okay? And relax. Relax ang kailangan mong gawin. Okay? Mag-relax ka. And nakikita ko sa'yo dito, ngayong buwan ng August, sobra-sobra yung motivation mo na magplano. Okay? Pero wag masyadong madali. Wag masyadong mabilis. Huwag magmamadali. Kasi pag mabilis kang gumawa ng action, plano, pwede ka magkamali. Okay, balance. Para maiwasan natin yung problema, yung gulo, or whatsoever man, kailangan meron tayong ngayong buwan ng August ng disiplina. Disiplina sa sarili, disiplina sa pag-spend ng money, sa relationship, or so kung ano pa man siya. So, sinasabi ng bara sa'yo, importante na magkaroon ka ng balanse. Importante na may disiplina ka sa sarili mo, may disiplina ka sa ginagawa mo or gagawin mo. Yun. So, sa nakikita ko sa'yo dito, masaya. There's a celebration na mangyayari this August. Makakatanggap kayo ng prosperity, full of happiness, contentment sa kung ano man ay isa-celebrate nyo. And sinasabi ng bara sa'yo dito na walang rason para magkaroon ng conflict, ng competition. Pero may mga tao dyan na hindi nila matanggap na you are celebrating. Yan yung mga taong may lihim na galit sa'yo, lihim na inggit, parang gano'n. Alright, Knight of Water, romantic, emotional, dramatic. So, nakikita ko, this is fire sign, this is water sign. So, yun. Ang nakikita ko naman, if you're planning to get married, sinasabi ng bara, pag-isipan mong mabuti. Ngayong August, halimbawa plano mo next year, pag-isipan mong mabuti. Lalo na kung bata ka pa. Okay? Huwag magpadalos-dalos tayo. Love life man yan, or pagsasign ng contract, mag-iingat tayo ngayong buwan ng August. Okay, so yun. Sinasabi ng baraha din sa'yo dito na kinakailangan mo, Pisces, na maging fair sa sarili mo, sa ibang tao. And there's a karma coming para sa'yo. There's a karma coming. So, may mga offer ng contract, offer ng papers, documents, help, or kung ano pa man siya. Okay, 4 of water, 2 of air. Wow, ang ganda. So, nakikita ko sa'yo dito, there's a Pisces na medyo maguguluhan ka. Maybe by the end of August, going to September. Nakikita ko sa'yo dito na medyo maguguluhan ka. Or maybe there's a distraction sa plano mo, or kailangan mo ng advice, or kailangan mo ng someone na magsasabi sa'yo na nasa tama kang direksyon, or eto yung tama mong gawin. Relationship siguro, yun yung distraction mo. So, yung iba sa inyo dyan na natatakot kayo na makipagrelasyon. Yung iba natatakot magpakasal. And yun yung isa sa mga problema nyo. Pera din. So, sinasabi ng baraha, pera ang dapat mong i-consider para sa pagpapakasal or sa kung ano pa man. And sinasabi ng baraha sa'yo na magta-travel ka this August for a family celebration, for a good news, or whatever man na celebratory energy ito na darating sa'yo. Congratulations and see you again. Bye!